May binatilyong may kakaibang mata, isang mata na nakakakita ng mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o ng dasal. Sa baryong nilamon ng mga lihim, isang mutya ang muling nagising, at sa pagdilat ng kanyang ikatlong mata, natuklasan niya ang itinatagong kasalanan ng buong bayan. Ngunit ang tunay na halimaw, hindi lamang mula sa ilalim ng lupa, minsan, ito ay galing sa dugo ng sariling pamilya. Panoorin mo hanggang dulo, dahil ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa aswang o sa kulam, kundi sa hustisyang matagal nang ipinagkait, at sa pagbangon ng mga mata na pilit isinara ng lipunan sa gitna ng gabi. Tahimik ang buong baryo ng Salsagan. Walang ingay kundi ang huni ng kuliglig at ang banayad na hampas ng hangin sa mga dahon. Nasa loob ng lumang kubo si Elias, isang binatilyong may kakaibang kapalaran. Hawak niya ang isang mutya na ipinamana pa ng kanyang lola Miling. Sabi ng matanda, ang mutyang iyon ay nagbubukas ng ikatlong mata. Ngunit may kapalit. Bawal itong gamitin kung hindi lubos ang kahandaan ng puso. Ngunit si Elias, nadala ng pag-usisa. Gusto niyang malaman kung totoo ang mga kwento ng aswang sa likod ng kagubatan. Nilagay niya ang mutya sa kanyang noo habang nakaupo sa harap ng salamin. Mabilis na lumamig ang paligid. Ang ilaw ng lampara ay kumurap. Biglang parang nabingi siya sa katahimikan. Wala siyang naririnig. Wala siyang naamoy. Wala siyang nararamdaman kundi matinding lamig na gumagapang sa kanyang batok. Pagtingin niya sa salamin, hindi na siya nag-iisa. May aninong nakatayo sa kanyang likod, tila may pakpak, at ang mga mata nito ay pulang-pula. Hindi ito gumagalaw. Pero ramdam niya ang mainit nitong hininga sa kanyang batok. Napakagatlabi siya sa takot, ngunit hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Parang may humawak sa kanyang balikat mula sa salamin mismo. Ngunit paglingon niya, wala naman sa likod niya. Balik siya sa salamin. Ngunit iba na ang itsura niya roon. Ang mga mata niya ay parang wala ng kaluluwa. Maitim ang paligid nito at lumuluha siya ng dugo. May boses na nagsalita, hindi mula sa salamin kundi sa mismong isip niya. Pinili mong makita, kaya kailangan mong harapin. Lumabas sa pinto ng kubo si Elias, parang wala sa sarili. Diretso siya sa gubat, dala ang mutya, parang hinahatak ng kung anong puwersa. Sa ilalim ng punong balete, nakita niya ang tatlong taong nakayuko, may suot na itim na balabal. Isa sa kanila ay ang kanyang ama, na matagal nang nawawala. Pero ang itsura nito ay hindi na tao. Ang mga kuko ay mahahaba. Ang balat ay kulay abo. At ang bibig ay punong-puno ng sariwang dugo. Tumingin ito sa kanya, umisi. Anak, sa wakas, nagising ka na. Biglang napuno ng alingas-ngas ang paligid. Ang mga puno ay tila lumalapit. Ang lupa ay kumikirot, parang humihinga. Ramdam niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib, parang may sumusundot mula sa loob. Doon niya naalala ang bili ng kanyang lola Miling. Kapag ang ikatlong mata ay nagising sa dilim, hindi na ito pwedeng isara. Sinubukan niyang alisin ang mutya. Ngunit tila ba ito ay nakabaon na sa kanyang balat. Dumidikit na ito, parang naging parte na ng kanyang laman. Sumigaw siya. Ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Ang mga taong nakabalabal ay sabay-sabay na tumingin sa kanya. Sabay-sabay din silang umiti na para bang matagal na siyang hinihintay. Sa isang iglap, pumulupot sa kanya ang mahahabang anino mula sa puno. Ang mga mata niya ay bumalik sa dating anyo. Ngunit ang paligid hindi na. Ang gubat ay naging ibang mundo. Maitim. Mabaho. Punong-puno ng alinggaw-ngaw ng mga sigaw. Mga sigaw ng mga nawawala. Mga sigaw ng mga sinakripisyo. Ang mutya ay nagsimulang lumiwanag ng asul. At sa liwanag na iyon, nakita ni Elias ang katotohanan. Ang kanyang ama ay isinakripisyo noon para mailigtas siya sa kapangyarihan ng mutya. Ngunit hindi niya iyon nalaman. Hanggang ngayon, ang ikatlong mata ay hindi lamang nagbibigay ng paningin. Nagbubukas ito ng pinto. At si Elias, siya na ngayon ang susi sa pagbabalik ng mga nilalang na minsang itinaboy ng liwanag. Ang hangin sa paligid ay nagsimulang umalimbukay. Parang may bumubulong mula sa bawat sulok ng gubat. Mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat pantig. Sa ilalim ng kanyang balat, tila may gumagapang na malamig na enerhiya. Ang kanyang katawan ay unti-unting binabalot ng makapal na usok. Ang usok ay hindi basta usok, ito ay buhay.
May mga mata sa loob nito. Maliliit. Mapula. Nakatingin sa kanya, walang kurap. May isang matandang babae na lumitaw mula sa anino. Ang katawan nito ay baluktot at ang balat ay tila tuyot na dahon. Pero ang mga mata ay kapareho ng sa kanya. Ikaw ang hinog na bunga, anya, habang ang boses nito ay parang dalawang boses sa iisang bibig. Ang mutya ng salsagan ay pumili na. Walang atrasan. Tinangka ni Elias na tumakbo, ngunit ang lupa ay parang naging putik na kumakapit sa kanyang mga paa. Habang lumalaban siya, narinig niya ang tinig ng kanyang lola miling sa kanyang isipan. Elias, huwag kang matakot sa dilim, kundi sa sarili mong puso. Biglang lumitaw ang larawan ng kanyang lola sa kanyang harapan. Ngunit ang mukha nito ay unti-unting nawawala. Natutunaw. Napapalitan ng anyong demonyo. Napasigaw si Elias, isang sigaw na lumago sa hangin. Ang sigaw na iyon ay tila yumanig sa buong gubat. Lumitaw ang liwanag mula sa mutya. Mainit. Maputi. Tumatago sa anino. Napaatras ang mga nilalang. Nagsisigawan sila parang nasusunog. Ngunit bago pa man siya makalapit sa liwanag, isang matulis na bagay ang tumusok sa kanyang tagiliran. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin. Isang kamay na may itim na kuko nakabaon sa kanyang laman. Ang kanyang ama. Ngunit wala na itong emosyon. Pasensya ka na, anak, wika nito. Kapag ang dugo mo ay sumanib sa mutya, mabubuksan ang pinto para sa amin. Nanghina si Elias. Bumagsak siya sa lupa. Dumidilim ang kanyang paningin. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang langit. May isang bituin na nagsimulang lumiwanag. At ang mutya sa kanyang noo ay biglang pumunit ng apoy sa ere. Isang boses ang sumambulat mula sa kalangitan. Hindi ito boses ng tao. Hindi rin ito boses ng Diyos. Isa itong utos. At ang buong kagubatan ay sumunod. Ang mga puno ay yumuko. Ang hangin ay biglang tumigil. Ang lupa ay tila tumibok, parang may puso. Mula sa gitna ng liwanag, lumitaw ang anyo ng isang nilalang. Mata nito ay kulay ginto, balat ay parang hiyas na buhay. Isang diwata, tagapagbantay ng mutya ng salsagan. Tumingin siya kay Elias na ngayon ay nakahandusay, duguan, nanginginig. Itaas ang iyong loob, Elias, wika niya sa isipan. Ang iyong dugo ay hindi sumpa. Ito ay susi. Itinuro ng diwata ang mutya, na ngayon ay naglalagablab ng apoy at liwanag. Pumunit ito ng liwanag na humati sa langit at lupa. Isang alon ng enerhiya ang humampas sa mga aninong nakapaligid. Isa-isa silang nagsisigaw, nagsilaho, napunit ng liwanag. Ang ama ni Elias ay napaatras, hawak pa rin ang kanyang tagiliran. Ngunit ngayon, ang mga mata nito ay lumuluha. Anak, patawad. Lumapit ang diwata kay Elias at ipinatong ang palad sa kanyang noo. Pumikit siya, at sa loob ng kanyang isipan, nakita niya ang katotohanan. Ang mutya ay hindi kasangkapan ng kasamaan. Ito ay panimbang. Kapag ginamit ng pusong sakim, nagdadala ito ng anino. Ngunit sa pusong handang magsakripisyo, nagiging daan ito ng paglilinis. Bumalik ang liwanag sa kanyang katawan. Ang sugat ay nagsimulang magsara. Ang mga anino sa paligid ay nagmistulang abo, tinanggay ng hangin. Ang ama niya ay lumapit, lumuhod sa harap niya. Ikaw ang dahilan kung bakit nabuhay muli ang gubat. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa kailaliman ng lupa, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Mas malalim. Mas gutom. Mas makapangyarihan. Ang tunay na nilalang sa likod ng sumpa ay hindi pa nagpapakita. At alam ni Elias. Ang mutya ay hindi lamang pagbubukas ng mata. Ito rin ay pagbubukas ng pinto. Pintong hindi na maaaring isara. Muling nagdilim ang langit. Ang liwanag ng mutya ay kumurap. Nagsimulang umuga ang lupa. Mga ugat ng puno ay lumitaw mula sa ilalim ng lupa, gumagapang paakyat, parang may hinahanap. Ang diwata ay biglang naging alisto. Ito na siya, bulong niya, habang iniaabot kay Elias ang isang piraso ng sinaunang tela. Ang tela ay may sulat sa lumang baybayin. Nakaukit doon ang pangalan ng nilalang. Silakbo. Isang dating tagapangalaga ng mutya na naging ganid sa kapangyarihan. Itinapon sa ilalim ng lupa. Isinumpa ng mga diwata.
Ngunit ngayon dahil sa dugo ni Elias, nagising muli. Mula sa bitak ng lupa, umangat ang isang nilalang na hindi matukoy kung hayop o tao. Balot ito ng usok at apoy. May mga mata sa buong katawan. Isa-isa silang nagbukas, lahat nakatingin kay Elias. Matagal kitang hinintay, boses nito ay parang yelo na humihiwa sa balat. Ang mutya ay akin. Ang katauhan mo ay sisidlan. Lumapit ito, hindi naglalakad, kundi dumudula sa ere. Ang diwata ay sumigaw. Ilang henerasyon naming sinarado ang lagusan. Ngunit siya ang inapo ng una. Tumingin si Elias sa kanyang mga kamay. Nanginginig. Punong-puno ng dugo. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bagay na nagsisindi sa loob niya. Hindi ito galit. Hindi rin takot. Ito ay paglaban. Tumindig siya. Hawak ang mutya, itinaas niya ito sa hangin. Ang apoy nito ay nagpalit ng kulay. Mula pula, naging bughaw. Mula bughaw, naging puti. Puti na halos hindi na masilayan. Ang liwanag ay tumama kay Silakbo. Nagsisigaw ito, ang boses ay parang libo-libong sigaw ng mga nawawala. Ngunit hindi siya napaatras. Bagkus, lalong naging marahas ang kanyang galaw. Tinangka nitong abutin si Elias. Ngunit ang mutya ay sumabog sa isang malakas na putok ng liwanag. Ang gubat ay nabalot ng isang malawak na silaw. Nagkandabuhol ang anino. Ang diwata ay umiyak sabay sambit. Ang huling pagbubunyag ay dumating na. Si Elias ay hindi na lang tagapagmana. Siya ang magiging bagong tagapangalaga. Ngunit sa pagbitbit ng mutya, kailangan niyang harapin ang huling pagsubok. Harapin ang bahagi ng kanyang kaluluwa na minsang isinakripisyo para mabuhay. Sa loob ng liwanag, nagbukas ang isang pintuan. Hindi ito pintuan ng kahoy o bakal. Ito ay pintuan ng alaala. Hinigop si Elias papasok, ang katawan niya ay tila ulap na pinunit at hinugis muli. Pagdilat niya, nasa isang lugar na siya na hindi niya kilala, pero pamilyar ang pakiramdam. Ang langit ay kulay abo. Walang araw. Walang hangin. Walang anino. Sa gitna ng kawalan, naroon ang isang bata. Payat. Madungis. May mutya rin sa noo. At nasa harap nito ang tatlong nilalang. Isang aswang, isang mambabarang, at isang taong may balat ng ahas. Nakapalibot sila sa bata habang ito ay umiiyak. Tumingin sa kanya ang bata. At doon niya naunawaan. Siya iyon. Si Elias sa anyo bago pa siya maipanganak. Isinilang ka sa ilalim ng kasunduan, sabi ng aswang. Isinuko ka ng iyong ina kapalit ng buhay ng iyong ama, bulong ng mambabarang. Ngayon, paniningilin ka na ng kaluluwa mong kinatahan ng mutya. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Mga alaala ng pagkabata ay bumalik. Mga gabi ng pagkabalisa. Mga panaginip ng dugo at apoy. Mga boses na naririnig kahit walang tao. Hindi pala siya binigyan ng mutya. Ipinanganak siya na ito ang laman ng kanyang puso. Ang mutya ay hindi bagay na hawak. Ito ay kaluluwa. Sa harap niya, lumapit ang anyo ng kanyang ina. Payapa ang mukha. Ngunit puno ng lungkot ang mga mata. Anak, Anya. Pinili kong mamatay para sa iyo. Ngayon, ikaw naman ang mamimili. Pananatilihin mo ba ang mutya sa loob mo? O isasakripisyo mo ito para matapos na ang sumpa ng salsagan? Tumulo ang luha ni Elias. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Nanginginig. Ngunit hindi mahina. Tumingin siya sa liwanag na bumabalot sa kanya. Isang desisyon ang kailangang gawin. At sa lalim ng katahimikan, sinagot niya ang tanong. Sa pagbitaw ko sa mutya, mawawala ang anino. Pero mawawala rin ako. Sa pagyakap ko rito, tuloy ang dilim. Pero magagawa kong protektahan ang mga darating. Sa gabing iyon, isang bagong tagapangalaga ang isinilang. At ang mutya ng salsagan ay muling lumalim ang lihim. Nagising si Elias sa gitna ng abo at putik. Ang kagubatan ng salsagan ay nagbago na. Tahimik. Kalbo ang mga puno. Wala nang kuliglig. Wala nang bulong ng anino. Sa kanyang kamay, naroon pa rin ang mutya. Ngunit hindi na ito nagliliwanag. Ito ay tila natutulog. Ang mga mata niya ay malalim, puno ng karanasan na hindi kayang ikwento.
Sa paligid, nagsimulang lumapit ang mga tao ng baryo. Matagal silang hindi lumalapit sa gubat, takot sa mga kwento. Ngunit ngayon, tinawag sila ng katahimikan. Tinitigan nila si Elias. Walang nagsalita. Walang lumapit. Ngunit naramdaman niyang alam nila. Alam nilang may nawala. Alam nilang may naligtas. Sa gabi ring iyon, lumapit si Aling Marta, ang albularyo ng baryo. Matagal na niyang pinagmasdan si Elias mula sa malayo. Ngayon, wika niya, ang sumpa ay hindi na basta kwento. Ito ay laman ng iyong kaluluwa. Ang katahimikan ay hindi pagtatapos. Ito ay babala. Ang mutya ay pinili ka hindi para tapusin ang dilim, kundi para pigilan ito sa muling pagbangon. Muling dumaan ang malamig na hangin sa paligid. Tumindig ang balahibo ni Elias. Naroon pa rin ang presensya. Tahimik. Nagmamasid. Sa loob ng kanyang dibdib, may mabigat na init na hindi na niya kayang alisin. Hindi na siya ang binatilyong nagtanong kung totoo ang aswang. Siya na ngayon ang sagot. At sa tuwing lulubog ang araw, alam niyang hindi lang ang gabi ang dumarating. Dumarating din ang mga matang hindi mo kita. Ang mga matang hindi mo maririnig. Pero naroroon. Laging naroroon. Sa unang gabi matapos ang lahat, naupo si Elias sa harap ng lumang kubo. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na ito nakakatakot. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanyang puso ay hindi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, muli niyang kinuha ang mutya. Inikot niya ito sa kanyang palad. Wala na ang dating sinag. Ngunit ramdam niya, gising pa rin ito. Isang batang babae ang lumapit. Anak ni Mang Isko, ang panday ng baryo. May hawak siyang papel na may guhit ng mata at buwan. Totoo ba ang kwento? Tanong ng bata. Totoo ba ang aswang? Tumingin si Elias sa langit, tahimik sa ilang sandali. Totoo, sagot niya. Pero mas totoo ang takot na hindi mo hinaharap. Umupo ang bata sa tabi niya. Tapos na ba ang panganib? Dahan-dahang umiling si Elias. Hindi. Hindi matatapos ang dilim hanggat may pusong gahaman sa kapangyarihan. Pero habang may nagbabantay, hindi rin ito mananalo. Sa likod ng kanyang mga salita, naroon pa rin ang bigat ng kanyang desisyon. Ang mutya ay hindi kayang sirain. Hindi rin ito maaaring itago. Ito ay kailangang dalhin. Buhay ang sumpa ng salsagan, ngunit buhay din ang nagbabantay. At habang siya ay naroon, hindi muling lalaya ang tunay na anyo ng kadiliman. Sa malayo, mula sa pusod ng gubat, may kumislap na mata. Isang peres. 2. 3. Mga matang hindi tao. Mga matang naghihintay. Ngunit hindi na sila makakalapit. Hindi habang ang tagapangalaga ay gising. At ang mutya ay nasa mga kamay ng isang binatilyong pinili ng liwanag. At pinanday ng dilim. Kinabukasan, dumalaw si Elias sa lugar kung saan unang lumitaw ang pintuan ng liwanag. Ang lupa roon ay tuyot. Basag-basag ang lupa, parang may tinangkang pumutok mula sa ilalim. Ngunit walang bakas ng nilalang. Walang amoy ng aswang. Walang bulong ng mambabarang. Walang kahit anong ebidensyang may nangyaring kababalaghan. Parang siya lang ang saksi. Parang siya lang ang buhay. Ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa bawat paglakad niya sa hangganan ng baryo, nararamdaman niya ang pagbabago sa paligid. Mas tumahimik ang mga gabi. Mas nagiging malamig ang mga umaga. At sa bawat pagdampi ng hangin sa kanyang batok, may hatid itong paalala. Ang dilim ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Ito ay natutulog. Nag-aabang. Kahit ang mga tao sa baryo ay tila may nararamdamang kakaiba. Mas madalang na silang lumalabas sa gabi. Mas madalas silang tumitingin sa gubat na para bang hinihintay na may bumalik. Isang hapon, habang naglalakad siya sa gilid ng ilog, may nahulog na papel mula sa isang puno. Isang lumang pahina, kulay dilaw, may sulat ng baybayin. Iisa lang ang salita. Pagbabalik. Nabingi siya sa sariling tibok ng puso. Napatingin siya sa mutya sa kanyang bulsa. Mainit. Parang muling nagising. At doon niya naunawaan. Ang mutya ng salsagan ay hindi lang sandata. Ito ay panata. Habang siya ay nabubuhay, siya ang tagapangalaga. At kapag dumating ang araw na ang anino ay tuluyang pumutok mula sa ilalim ng lupa.
Hindi na siya magtatago. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magdududa. Sapagkat sa bawat matang nagmamasid sa dilim, may isang mata na laging nakabukas. Ang ikatlong mata ng binatilyong may mutya ng salsagan. Mula nang mabuksan ang ikatlong mata, nagbago ang lahat para kay Elias. Hindi lamang niya nakikita ang mga nilalang na hindi kayang ilarawan ng karaniwang mata. Naririnig na rin niya ang mga panaghoy ng kaluluwang hindi matahimik. Sa bawat sulok ng baryo, may aninong nagkukubli. Sa bawat yapak niya sa lupa, may bulong na sumusunod. Tagapangalagadi. Tagapagdala ni. Tagasumpati. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit. Hindi parusa ang taglay niyang mutya. Ngunit hindi rin ito gantimpala. Isang gabi, habang siya ay nag-iigib sa ilog, lumitaw ang refleksyon sa tubig. Hindi siya. Hindi rin tao. Isang babae na may dugo ang belo, ang mga mata ay walang puti, at ang lieg ay puno ng mga sugat. Hindi ito nagsalita. Ngunit sa loob ng kanyang isip may boses na pumasok. Ang una ay bumangon. Ang ikalawa ay gumagalaw. Ang ikatlo ay ikaw. Napatigil si Elias. Humigpit ang hawak niya sa timba. Sa pag-angat niya ng ulo, wala na ang babae. Tahimik ulit ang ilog. Ngunit sa kanyang dibdib, tila may nakasinding apoy na ayaw mamatay. Pagbalik niya sa baryo, inabutan niya si Aling Marta sa kanyang bakuran. Nakahawak ito sa dibdib, namumutla. Si Mang Luis, bulong nito. Wala na siya. Hinila siya sa dilim habang natutulog. Wala man lang bakas ng pagpasok. Hindi na kinailangan ni Elias ng paliwanag. Alam niyang bumabalik na ang mga dating nilalang. Hindi na tulad ng dati. Mas tuso. Mas tahimik. Mas gutom. At ngayong siya ang may taglay ng mutya, siya rin ang inaasahang tumapos sa simula. Hindi lang ng sumpa, kundi ng kasaysayang paulit-ulit pinipilit itago. Mula sa mga bitak ng lupa. Mula sa mga lihim ng dugo. At mula sa mata ng isang binatilyong hindi na kayang pumikit. Sa gabing iyon, hindi na siya nakatulog. Nakaupo siya sa bubong ng kanilang kubo, tanaw ang hangganan ng gubat. Ang hangin ay walang dalang lamig, kundi bigat. Sa bawat kilos ng dahon, parang may gumagapang. Parang may humihinga sa ilalim ng lupa. Habang nakatingin siya sa dilim, unti-unting naglalabas ng liwanag ang mutya. Hindi ito maliwanag tulad ng apoy. Kundi parang pulso tumitibok. Kasabay ng tibok ng kanyang puso. Biglang kumurap ang kanyang paningin. At sa loob ng isang iglap nawala ang baryo. Napalitan ito ng mga tanikala, apoy at sigaw. Nasa gitna siya ng isang altar na lumulubog sa dugo. Sa paligid ay may mga aninong may sungay at baling buto. Ang mga ito ay nagdarasal sa isang nilalang na nakatali sa trono ng mga ugat. Ang nilalang ay parang tao. Ngunit ang balat nito ay itim na parang abo. At sa kanyang dibdib may mutyaring nakabaon. Tumitig ito kay Elias. Ngumiti. Ang mutya ay isa lang sa 7, anito. Ikaw ang una. At kapag binuksan mo ang lahat, magbabalik ang tunay na anyo ng liwanag. Ang liwanag na nilamon ng kasinungalingan. Sumabog ang paningin ni Elias pabalik sa kanyang bubong. Nanginginig. Basang-basa ng pawis. At ang mutya ay mainit na mainit sa kanyang palad. Kinabukasan, naglakad siya patungo sa kuweba sa paanan ng bundok ng Salsagan. Iyon ang lugar na ipinagbawal noon pa man. Sabi ng matatanda, may nagtatagong lihim sa loob. Ngunit ngayon, alam niyang naroon ang susunod na piraso ng kanyang kwento. Habang lumalapit siya, dumarami ang mga uwak sa paligid. Tahimik silang nakamasid. Mga mata nila ay hindi mata ng hayop, kundi mata ng mga dating tagapagbantay. At habang binabaybay niya ang daan patungo sa kuweba, sa ilalim ng kanyang mga paa, nagsisimulang gumalaw ang lupa. Isang aninong matagal nang natutulog ang unti-unting bumabangon. At si Elias, dala ang mutya, ay handa na. Hindi para tapusin ang gabi, kundi para pasukin ito. Sa bawat hakbang papalapit sa kuweba, mas tumitindi ang bigat ng hangin. Parang may bumubulong sa kanyang tainga. Mabilis, magulo at pabalik-balik. Mga salitang wala sa wikang alam niya, pero naiintindihan ng kaluluwa niya. Pagpasok mo, hindi ka nalalabas na ikaw pa rin.
Sa bungad ng kuweba, may nakaukit na mga simbolo. Mga mata. Mga palad. Isang bilog na may 7 sinag. Hawak ang mutya, hinawakan niya ang bato sa gilid ng pasukan. Mainit ito. Parang may pintig. At sa kanyang haplos, kusa itong gumalaw. Bumukas ang kuweba, hindi palusong kundi pababa. Parang hagdan paakyat sa ilalim ng mundo. Ang paligid ay basang-basa. Ang amoy ay kalansay, alikabok at usok ng insenso. Habang bumababa siya, may mga aninong sumasalubong. Hindi sila gumagalaw. Nakatayo lang. Parang alaala ng mga nauna. Isang hakbang pa. Isang paghinga. Hanggang sa marating niya ang dulo. Isang silid na bilog. Sa gitna nito ay isang pedestal. At sa ibabaw, isang lalagyan na hugis puso, gawa sa itim na ginto. Lumapit siya. At sa bawat hakbang, tumitibok muli ang mutya sa kanyang palad. Paglapit niya sa lalagyan, kusa itong bumuka. Walang tunog. Walang ilaw. Kundi isang malamig na hangin na tila sumisilip sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng lalagyan, may isa pang mutya. Kulay luntian. Ngunit hindi ito kasing liwanag ng sa kanya. Ito ay tila natutulog, naghihintay. Pagkakadikit ng dalawang mutya, isang malakas na ugong ang bumalot sa kuweba. Nagliyab ang mga ukit sa pader. Isa-isang mata ang nagbukas. Sa mga mata may mga alaala. Mga panahong hindi pa umiiral ang liwanag. Panahong ang lupa ay pinamumugaran ng nilalang na nabubuhay sa takot at pananampalataya. At doon niya nakita. Hindi lang siya pinili. Ginawa siya. Hinubog ng sinaunang kasunduan. Isinilang mula sa dugo, panalangin at pagkakanulo. Ang mutya ay hindi lang tagapag-ingat. Ito ay piraso ng isang mas malaking nilalang. At sa pagkakaisa ng dalawa, isa lamang ang sigurado. Ang ikatlong mata ay tuluyang bumukas. At kasabay nito, bumalikwas ang nilalang sa dilim. Hindi aswang. Hindi mambabarang. Hindi demonyo. Isang aninong walang pangalan. Na ngayon ay may mukha. At ang mukhang iyon ay kanya. Nanigas si Elias. Tila nakikita niya ang sarili mula sa labas ng kanyang katawan. Ang nilalang sa dilim ay may parehong mata. Parehong pilat sa pisngi. Parehong postura ng paghinga. Ngunit ang ngiti. Iba. Malalim. Puno ng sakit at pagkamuhi. Hindi mo ako tinanggap noon, wika ng nilalang. Pinili mong maging tao. Ngayon, babawiin ko ang anyo na dapat ay akin. Sa isang iglap, sumiklab ang apoy sa paligid ng silid. Ang mga aninong hindi gumagalaw kanina ay nagsimulang lumakad. Bawat isa sa kanila ay may bahagi ng mukha ni Elias. Iba-ibang anyo. Isang batang Elias. Isang galit na Elias. Isang Elias na umiiyak sa hukay. Lahat ng emosyon na kanyang tinago, ngayon ay may katawan. At sila ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Kumakabog ang dibdib niya. Ngunit sa halip na umatras, humakbang siya papalapit sa nilalang. Hawak ang dalawang mutya. Isa sa kanang kamay. Isa sa kaliwa. Kung ikaw ay ako, wika niya. Kung ako ay ikaw di. Bakit ako ang piniling manatili sa liwanag? Bakit ikaw ang iniwang naglalakad sa dilim? Napahinto ang nilalang. Tumaas ang apoy sa paligid. Ang mga aninong Elias ay nagsimulang sumigaw. Sigaw ng takot. Sigaw ng put. Sigaw ng pagkalito. Itinaas ni Elias ang dalawang mutya. At sa kanyang dibdib, kusang lumitaw ang ikatlo. Isang mutyang kulay abo. Ang kulay ng panaginip na hindi mo maalala. Ang kulay ng alaala ng kasalanang hindi mo ginawa pero pinasan mo. Nagliwanag ang buong kuweba. Ang mga mata sa pader ay napapikit. Ang mga anino ay nagsimulang matunaw. At ang nilalang na may kanyang mukha. Sumigaw ng isang huling sigaw. Sigaw na hindi tao. Sigaw na hindi hayop. Kundi sigaw ng isang bahagi ng kaluluwa na gustong mabuhay. Sa huling saglit, tinanggap ni Elias ang kanyang anino. Yinakap niya ito. At sa yakap na iyon, naglaho ang nilalang. Naglaho rin ang mga apoy. Nagbalik ang katahimikan. At ang tatlong mutya ay naging isa.
Wala na itong kulay. Wala na ring bigat. Kundi isang maliit na liwanag. Katamtaman. Tahimik. Ngunit totoo. Tumayo si Elias sa gitna ng silid na ngayon ay walang apoy, walang anino, walang sigaw. Tanging pintig ng mutya sa kanyang dibdib ang naririnig niya. Isang pintig na hindi na lamang kanya. Kundi pintig ng bawat nilalang na nawala, nagtago at tumanggap ng kapalarang hindi nila pinili. Huminga siya ng malalim. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa bigat ng katotohanan ngayon ay hawak na niya. Ang salsagan ay hindi basta lugar ng kababalaghan. Ito ay pintuan. At ang binabantayan nito ay hindi ang pagpasok ng dilim. Kundi ang pagtanggap ng liwanag kahit sa loob ng kadiliman. Habang paakyat siya mula sa kailaliman ng kuweba, nagsisimulang gumising muli ang gubat. Ang mga sanga ay tumutubo. Ang lupa ay muling lumalambot. Ang mga ibon ay umaawit ng tila luma ngunit nakalimutang awitin. Pagtapak niya sa liwanag ng araw, naroon na si Aling Marta. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Walang tanong. Walang paliwanag. Tanging pagtango. Pagkilala. Pagkilala sa pagbabalik ng isang binatilyong hindi na kailanman magiging gaya ng dati. Sa kanyang likod, naroroon na ang mga bagong tagapagbantay. Hindi mga aswang. Hindi mambabarang. Kundi mga kaluluwang pinili ng huwag matakot. At habang binabaybay nila ang daan pa uwi, nararamdaman ni Elias na ang ikatlong mata ay hindi lamang para sa panganib. Ito rin ay para sa pag-asa. Sa tuwing pipikit ang gabi, at sisilip ang hangin sa siwang ng bintana, alam mong may matang nakamasid. Hindi para manakot, kundi para magbantay. At sa ilalim ng buwan, habang ang mutya ay tahimik na pumipintig, alam mong ang salsagan ay buhay. At sa puso ng binatilyo, ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. Sa mga sumunod na araw, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit ito'y katahimikang mailalim. Hindi na ito bunga ng takot, kundi ng pag-unawa. Ang mga matatanda ay muling nagtipon sa ilalim ng punong balete. Muling binuksan ang mga kasulatan. Mga kwentong matagal ang tinago sa dahon ng saging, sa loob ng banga, sa mga panaginip ng mga nawalan. Ngayon ay hindi na sila pipikit. Hindi na sila mananahimik. Dahil nakita nila si Elias. At sa kanya, nakita nila ang kanilang mga sarili. Mga kwento ng trauma, ng pagkakanulo. Ng pagbangon. Si Elias naman tuwing madaling araw. Tahimik na naglalakad sa tabi ng ilog. Hindi upang takasan ang dilim, kundi upang alalahanin kung bakit niya ito hinarap. Minsan, nadadaanan niya ang mga batang naglalaro. Naririnig niya ang tawa, ang sigaw ng saya. At doon niya napagtanto. Ang kanyang laban ay hindi lamang laban ng sarili, kundi laban para sa kinabukasang hindi nila kailangang matakot. Isang umaga, habang nakaupo siya sa tabi ng punso, may batang lumapit. Tahimik ito. May hawak na maliit na bato na parang mutya. Para sa iyo, wika ng bata. Para sa tagapagbantay. Ngumiti si Elias. Tinanggap ang bato. At sa sandaling iyon, isang liwanag ang dumaan sa kanyang isipan. Hindi ito babala. Hindi rin ito panaginip. Ito ay paalala. Na sa bawat sulok ng mundong ito, may isa pang pintuan. May isa pang kwento. At balang araw, kakailanganin muli siyang lumakad. Hindi bilang binatilyo na may mutya, kundi bilang alaala ng lahat ng hindi piniling maging bayani. Pero naging isa. Dahil ang ikatlong mata ay hindi isinasara. Ito ay isinusuot. At dala ng mga tulad ni Elias. Habang may dilim na nagtatangkang gumapang. Lagi ring may matang nakabukas. At puso na handang lumaban. Sa dapit-hapon, habang ang araw ay unti-unting nilalamon ng anino ng bundok. Muling lumingon si Elias sa daang minsang tinahak ng takot at pagkalito. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na kasing bigat ng dati. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay tahimik na. Ngunit naroroon pa rin. Bantay sa pagitan ng katahimikan at sigaw. Sa gabi, sa tuwing siya ay dumidilat sa dilim, nakikita niya ang mga nilalang na dati nagkukubli. Ngayon ay nanonood na lamang.
Wala nang galit, wala nang paghihiganti. Parang tinanggap na rin nila ang hatol ng liwanag. Minsan, naririnig pa rin niya ang bulong sa kanyang likuran. Mga panaghoy. Mga pangako. Mga paalala na ang kapayapaan ay hindi dumarating ng walang kabayaran. Sa ilalim ng buwan, sa likod ng mga ulap, nagniningning ang mutya. Hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng nawala ng boses. At sa mga susunod pang henerasyon na hindi na kailangang dumaan sa parehong dilim. Si Elias ay hindi na lamang tagapagdala ng lihim. Siya na ngayon ang lihim na isinusulat ng lupa. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat lagas ng dahon, at sa bawat halinghing ng mga nilalang sa pagitan ng mundo. At kung sakaling muling magising ang nilalamang matagal nang nakatulog. Kung sakaling muling mabuksan ang isa pang pinto. May isang mata sa kadiliman na hindi kailanman pumikit. Ang ikatlong mata ng binatilyong minsang inakalang mahina. Ngunit ngayon itinatanghal bilang huling bantay ng salsagan. Sa pinakalalim ng gabi, sa oras na pati ang mga aso ay ayaw tumahol. Doon muling nagising si Elias. Hindi dahil sa panaginip. Hindi dahil sa ingay. Kundi sa katahimikan na parang sumisigaw. Tumindig siya. Humawak sa mutya na ngayon ay nakaukit na sa kanyang balat. Parang bahagi na ng kanyang mismong laman. May kakaiba sa hangin. Amoy niyog na sunog. Amoy lumang dugo. Paglabas niya ng kubo, naroon muli ang mga uwak. Hindi lumilipad. Nakaupo sa bakod. Nakatitig. At sa lupa may bakas. Hindi ng paa. Hindi ng hayop. Kundi ng kamay, malalaki, mahahaba ang daliri. At tila galing sa ilalim ng lupa. Muling tumibok ang mutya. Ngunit ngayon, hindi ito babala. Ito ay paanyaya. May isa pang nilalang. Isang mas malalim na lihim. Hindi sa salsagan. Hindi sa ilog. Kundi sa mismong dugo ni Elias. Isang kwentong isinumpa bago pa siya ipinanganak. At ngayong gising na ang ikatlong mata. Hindi na siya pwedeng umiwas. Dahil ang anino ay hindi na lang basta nakapaligid sa kanya. Ito na ang sumusunod sa kanyang bawat galaw. Tahimik siyang lumakad palayo sa baryo. Iniwan ng ilaw ang bahay, ang pangalan. Dala ang mutya. Dala ang katahimikan. At dala ang bagong kwento na kailangang wakasan. Sa pagitan ng dilim at pag-ibig. Sa pagitan ng sumpa at kalayaan. At sa pagitan ng kung sino siya noon. At kung sino siya dapat ngayon. Habang binabaybay niya ang masukal na daan patungo sa matandang kagubatan ng Kalansay. Ang mga puno ay tila lumalapit. Parang nakatingin. Parang humihinga. Ang mga ugat ay tila gumagapang sa lupa. Humahawak sa kanyang mga hakbang. Parang sinusubukang pigilan siya. Ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat hakbang, bumibigat ang paligid. Ang hangin ay may dalang mga bulong. Pangalan niya. Paulit-ulit. Mahinahon. Malungkot. Sa gitna ng gubat, natagpuan niya ang isang lumang balon. Puno ng abo, hindi ng tubig. Sa paligid nito ay mga alay. Kalansay ng mga hayop. Luma at punit na tela. At isang palad na inukit sa kahoy. Ito raw ang balon ng alaala. Dito raw ibinabaon ang mga kasalanang hindi na maipagtapat. Ngunit sa paglapit niya, ang balon ay biglang nagliyab. Mula sa abo, lumabas ang isang nilalang na kalahating tao, kalahating uso. Walang mukha. Walang boses. Ngunit alam ni Elias kung sino ito. Ang kanyang ama. Ang lalaking isinakripisyo noon upang maisara ang unang mutya. Ang lalaking hindi kailanman bumalik. Ngayon ay narito. Hindi bilang bangkay. Kundi bilang multo ng pagpiling hindi niya naunawaan noon. Tumayo si Elias. Hindi umatras. Hindi lumuhod. Tiningnan niya ang nilalang ng diretsyo. At ngayon, bulong niya. Babalikan mo ako para sa anong dahilan? Sa gitna ng apoy, may lumitaw na imahe. Isang sanggol. Isang babae. Isang alon ng dugo. Isang bilog na apoy. At isang mata sa gitna ng noo. Ang ikatlong mata. Hindi kanya. Kundi ng kapatid na hindi niya kailanman nakilala. Ang kwento ay hindi pa tapos.
Ang mutya ay hindi pa buo. At ang tunay na dilim ay hindi pa dumadapo. Kundi dumarating pa lang. Namilog ang mga mata ni Elias. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang unti-unting bumabalot sa kanyang isip. May isa pa. Isang kaluluwang itinatago ng panahon. Isang kapatid na pinanganak sa gitna ng dasal at dugo. At sa mata ng balon, nakita niya ito. Isang batang babae na may buhok na tila usok. Balat na parang abo. At mata na hindi kumikindat kahit sa liwanag. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya humihingi ng tulong. Tinitingnan lang siya. Parang alam na niya ang susunod na gagawin ni Elias. Sa isang kisap nawala ang imahe. Ang balon ay bumalik sa katahimikan. Ang apoy ay biglang namatay. At ang abo ay kumalat sa hangin. Parang panata na isinulat sa hangin. Dahan-dahang lumuhod si Elias sa tabi ng balon. Hawak ang mutya sa kanyang dibdib. At ang bagong bato na ibinigay ng bata noon. Alam niyang kailangan niyang pumili. Muling harapin ang dilim. Muling buksan ang ikatlong mata. Hindi bilang sandata, kundi bilang tulay. Isang gabay. Isang hudyat ng pagbabalik ng isang kwento na hindi dapat natapos sa sigaw. Kundi sa pagtanggap. Sa kanyang likuran may tunog ng mga yapak. Mabagal. Marahan. Babaeng boses na pamilyar sa kanyang alaala. Matagal kitang hinintay, kuya. Paglingon niya, naroon ang bata. Hindi na usok. Hindi na pangitain. Tutu. Nakatayo sa dilim. Ngunit ang mukha ay may sinag. At sa kanyang noo, ang ikatlong mata ay nakadilat na rin. Hindi nakaimik si Elias. Parang huminto ang oras sa pagitan nila. Ang hangin sa paligid ay hindi na mabigat. Ngunit puno ng tanong. Ang batang babae ay lumapit walang takot. Bawat hakbang niya ay tila tinatanggap ng lupa. Bakit ngayon ka lang bumalik, tanong ng bata. Ang tinig niya ay walang galit. Wala ring hinanakit. Kundi malamig na pag-unawa. Elias ay lumapit. Hinawakan ang kamay ng bata. At sa sandaling iyon, parang nagsalubong ang dalawang mundo. Isang alingaw ng nakaraan ang sumabog sa kanyang isipan. Isang ritual. Isang sakripisyo. Isang batang babae na tinago. Inilihim. Inilagay sa ilalim ng proteksyon ng mga anino. Hindi para sa kaligtasan, kundi para gamitin sa tamang panahon. Ang kapatid niyang ito ay hindi iniligtas. Siya ay isinakripisyo rin gaya ng kanilang ama. Ngayon, narito siya. Buhay. At gising. Tayo ang susi, wika ng bata. Hindi sapat ang isang mutya. Hindi sapat ang isang mata. Hindi ito kwento ng isa, kundi ng dalawa, na pinaghiwalay para hindi bumangon ang nilalang. Ngunit ang halimaw ay gising na, kuya. Mula sa lupa, muling naramdaman ni Elias ang pag-uga. Ang mga ugat ng puno ay nagsimulang bumaluktot. Ang hangin ay humuni sa paraang hindi likas. At sa di kalayuan, isang matinis na iyak ang pumunit sa gabi. Isang tinig na hindi dapat marinig ng tao. Isang nilalang na inilibing sa ilalim ng mga panata. Ngayon ay bumabangon. At ang tanging makakahinto dito ay ang ikatlong mata ng dalawang anak ng liwanag at dilim. Nagtama ang tingin ni na Elias at ng kanyang kapatid. Hindi na kailangan ng paliwanag. Alam na nila ang papel na kailangang gampanan. Magkaibang pinagdaanan. Magkaibang sugat. Ngunit iisang ugat ng dugo. Elias ay humawak sa mutya sa kanyang dibdib. At ang batang babae ay humawak sa noo niyang may ikatlong mata. Mula sa pagkakadikit ng kanilang balat, sumiklab ang liwanag. Hindi apoy. Hindi init. Kundi isang uri ng sinag na parang alon sa ilalim ng dagat. Pinuno nito ang paligid. Umabot sa mga sanga ng puno. Umago sa mga batong liblib. At sa ilalim ng lupa, may nilalang na umuungol sa sakit. Ang halimaw. Ang nilalang na matagal nang sinisinta ng dilim. Ay ngayoy muling naaalala ang liwanag. At hindi nito iyon matanggap. Sa gitna ng gubat, bumukas ang isang bitak sa lupa. Maitim, malalim at tila walang hanggan. Mula roon, umangat ang katawan ng halimaw.
Walang anyo. Isang ulap ng mga sigaw. Mga mukha ng mga sinakripisyong kaluluwa. Mga mata na walang puso. At isang tinig na tila libo-libong panaghoy. Kayo ang mga anak ng pagtalikod. Kayo ang mga susunog sa panata. Ngunit hindi na umatras sina Elias. Hindi sila lumaban gamit ang galit. Hindi rin sila nagbitbit ng armas. Sapat na ang hawakan nila ang isa't isa. Ang mutya sa kanyang dibdib ay kumislap. Ang mata sa noo ng kapatid ay tumitig. At mula sa kanilang pinagsamang lakas, lumabas ang isang sigaw. Tahimik sa pandinig, ngunit malakas sa kaluluwa. Isang sigaw ng lahat ng batang nilamon ng dilim. Isang sigaw ng lahat ng nanahimik sa takot. At sa isang iglap, ang halimaw ay nagliyab mula sa loob. Hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa liwanag na hindi nito kaya. Isa-isa, ang mga mukha sa anyo nito ay naglaho. Nagpaalam. Nagtapos. At ang nilalang na minsang akala ay walang katapusan, ay naging abo sa hangin. Tahimik. Walang sigaw. Walang pasabi. At sa huling pag-ikot ng hangin, nagsara ang bitak sa lupa. Kasama ang huling anino ng sumpa. Bumalik ang katahimikan sa gubat ng kalansay. Walang galaw. Walang tinig. Tanging huni ng mga kuliglig ang muling nagpasabi na ang gabi ay lumipas. Si Elias at ang kanyang kapatid ay nakatayo pa rin. Nakahawak sa isa't isa. Habang ang mutya sa dibdib ni Elias ay unti-unting naging abo. Parang tinapos na rin ang tungkulin nito. Ang ikatlong mata ng bata ay dahan-dahang pumikit. At sa huling pitik ng liwanag, naging isa ang kanilang hininga. Hindi bilang tagapagdala ng sumpa, kundi bilang tagapagwakas nito. Sa paligid nila, ang mga punong dating nakayuko ay unti-unting tumindig. Ang mga ugat na dating lumalaban ay huminto sa paggalaw. Parang ang buong gubat ay huminga ng malalim sa unang pagkakataon. Ang dilim na matagal nang nanirahan sa lupa ay wala na. Hindi dahil sa pagkawasak, kundi dahil sa pagtanggap ng mga lihim na matagal nang tinatanggihan. Lumuhod ang batang babae at ipinatong ang kanyang kamay sa lupa. Wala na siya, bulong niya. Hindi na niya kayang bumalik. Tumango si Elias. Ngunit alam niyang hindi iyon ang katapusan. Ang tunay na halimaw ay hindi lamang nasa ilalim ng lupa. Minsan, nakatira ito sa puso ng tao. Sa inggit. Sa galit. Sa kawalang katarungan. At habang may mga nilalang na patuloy na nagtatago ng katotohanan. Habang may mga batang sinusupil ang sariling boses. Babalik at babalik ang anino sa ibang anyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila mag-isa. Hindi na sila bulag. Dahil gising na ang ikatlong mata. At ang mga tagapagbantay ay muling isinilang. Naglakad silang dalawa palabas ng gubat. Tahimik, ngunit buo. Ang liwanag ng araw ay sumalubong sa kanila. Dumampi sa kanilang balat na tila unang beses lamang natikman ang init na hindi mapanakit. Ang mga uwak ay muling lumipad. Ngunit ngayon, hindi na sila mga mata ng babala. Sila ay mga saksi ng isang pagtatapos. At simula, sa pagbalik nila sa baryo, ang mga matatandang dating tikom ang bibig ay naglabasan. May halong takot sa kanilang mga mata. Ngunit higit sa lahat pagkilala. Alam na nila. Hindi na mga bata ang kaharap nila. Kundi mga nilalang na naglakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan. At bumalik na may dalang liwanag. Tahimik na umupo si Elias sa harap ng kanyang lumang kubo. Hindi na ito pareho ng dati. Ngunit hindi niya ito papalitan. Dahil dito nagsimula ang lahat. Dito rin niya babantayan ang mundo. Ang kanyang kapatid ay lumingon sa kanya. May marami pang tulad natin, kuya, sabi niya. Mga batang may mata, ngunit walang nakikita. May mutya, pero hindi nila alam kung paano ito gamitin. Tumango si Elias. Turuan natin sila, sagot niya. Bago pa sila hanapin ng dilim. At sa silong ng araw. Nagsimula silang dalawa ng bagong kabanata. Isang kwento hindi ng sumpa, kundi ng pagbangon, ng pagkilala, at ng pag-asa. Dahil sa mundong puno ng anino, ang liwanag na pinagsaluhan ng magkapatid ay magiging ilaw ng marami. At habang ang lupa ay tahimik,
At ang hangin ay payapa. Ang ikatlong mata ng binatilyong may mutya ng salsagan ay nanatiling gising. Sa mga susunod na araw, nag-umpisang magbago ang anyo ng baryo. Hindi ito dahil sa mga bagong gusali o sa mga pagdiriwang, kundi sa katahimikang may kasamang pag-unawa. Ang mga bata ay natutong tumingin sa paligid. Hindi na lamang gamit ang dalawang mata, kundi gamit ang pakiramdam. Ang mga matatanda, na minsang nagkubli sa relihiyon at lumang paniniwala, ay nagsimulang ikwento ang mga lihim na matagal nang tinabunan ng takot. Si Elias at ang kanyang kapatid ay hindi naging hari o bayani. Hindi rin sila humingi ng pagkilala. Ngunit tuwing may batang nananaginip ng kakaiba, o biglang nahihirapang huminga tuwing gabi, sila ang tinatawag. Tahimik nilang iniintindi. Inaabot ang kamay ng mga batang iyon. Sinasabihang normal lang ang makakita ng hindi nakikita ng iba. At huwag matakot. Dahil sila ay hindi baliw. Hindi sira. Sila ay piling nila lang na may dalang layunin. At sa ilalim ng punong salsagan, na ngayoy muling nabuhay at namumulaklak, isinilang ang bagong tradisyon. Isang pagtitipon tuwing buwan ng Anino, kung saan ang mga may ikatlong mata ay sabay-sabay na tumititig sa langit at hinihintay ang huni ng lupa. Doon nila inaalala ang mga nawala, ang mga lumaban, at ang mga hindi na muling nakabalik. At habang gising ang mga mata nila, habang buhay ang mutya sa kanilang dibdib, ang dilim ay hindi na muling makakalimot. Na ang liwanag kapag natutong magmahal ay hindi na kayang talunin. Sa huling gabi ng buwan ng Anino, nagtipon ang buong baryo sa ilalim ng punong salsagan. Tahimik ang lahat. Walang palakpakan. Walang musika. Tanging ang tunog ng hangin. At ang kaluskos ng mga dahon ang nagsilbing saliw. Si Elias ay nakaupo sa paanan ng puno. Katabi ang kanyang kapatid. Ang kanilang mga mata ay nakapikit. Hindi upang matulog, kundi upang makinig sa tinig ng mundo. Sa kanilang paligid, mga batang may kakaibang liwanag sa paningin ay tahimik na nakikinig din. Mga bagong tagapagbantay. Mga bagong tagapagdala ng katotohanan. Hindi na nila kailangang magtago. Hindi na nila kailangang matakot. Dahil sa bawat henerasyon, habang may iisang mata na bukas sa dilim, hindi kailanman mananaig ang kasinungalingan. Tumayo si Elias. Tumingala sa langit. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Wala nang dapat ikubli, wika niya. Wala nang dapat isakripisyo. Ang ating mga mata ay hindi sumpa. Ang ating mga kwento ay hindi dapat ikahiya. At sa oras na iyon, parang umiyak ang langit. Bahagyang ulan ang bumagsak. Malamig ngunit magaan. Parang yakap ng lahat ng kaluluwang minsang nawala sa dilim. At sa pagpatak ng ulan sa kanilang mga balat, alam ni Elias na tapos na ang lumang kwento. At isang panibagong kabanata ang isusulat ng mga mata na gising, ng mga pusong hindi na natatakot, at ng mga batang handang manindigan. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat ng nakakita ng totoo. Kahit sa gitna ng dilim, kahit walang naniwala sa kanila, ito ang wakas ng kanilang kwento. At ang simula ng kwento ng mundo, na muling natutong makinig. Sa ikatlong mata,